huwag niyong gamitin yung poder nyo para imbestigahan nyo yung mga nagkukomentar sa mga maling ginagawa nyo. Ang object na naman ninyo ngayon ng harassment in the guise of committee hearing ay ang mga vloggers. Sir, with due respect, paring Ace, ito pong pag-imbestiga ng mga panglalait, yung sinasabi nga na malicious or malign, to malign certain persons including politicians. Nakasaad na po yan sa batas, cybercrime law. Ang may jurisdiction po dyan, kung may isang tao na minamalain, sinisiraan, very clear po doon sa batas. Dumulog siya. Dumulog ka sa piskal, sa Department of Justice. Hindi po sa Kongreso. Kayo, propose lang ng batas at taga-pasa ng batas. Parang lahat na yata pumasok na sa ulo nyo na lahat ng gawain ng taong bayan ay pwede nyong imbestigahan. Wala kayong magawang mali. At nawawala na po yung yung separation of power. Kung totoo na fake news, kung totoo po na mayroon kayong basihan, halimbawa ikaw, kung ano man sinasabi ng vlogger tungkol sa iyo, kailangan mo bang ipatawag yung vlogger at one-sidedly imbestigahan mo siya tapos hindi sila makapagsalita tungkol sa akusasyon mo? Kaya nga mayroon tayong due process mayroong court of law, and there is a cybercrime law that was passed by Congress to address this problem. When someone maligns your reputation, your integrity, you can go to the court, to the fiscal upon determination of probable cause. Hindi ba abogado yan, Jake? Hindi naman abogado kasi ito hindi naman abogado. Barbero pala ito. Pero hindi siya abogado, pero kwentong barbero. Magaling mag-golf. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga vloggers, na sa hindi matagal na panahon, kung magbunga itong panghaharas na naman nitong mga politiko, ay magkakaroon ng fear among the social media users, mga kababayan. So, ito po, pakinggan natin itong isang politiko. Hindi ko alam, dati naman matino ito, dati kaibigan kong matalik ito, I suppose kaibigan pa rin, wala naman kaming pinag-awayan, pero mukhang nadapuan ng nadapuan ng evil spirit, virus, nadapuan ng evil spirit dahil iba na ang line of thinking niya. Kung saan kami nagkakasama, ngayon kinakalaban na niya ang mga taong bayan, na imbis na ito po dapat pasalamatan niya kasi dito po ang source ng kanyang hanap buhay bilang isang politiko, hinalal siya ng taong bayan sa kanyang distrito, ay gusto pa niyang haharasin ngayon dahil nga sa mga pag-iisip na tiwarik na pag-iisip. Dumudulog daw ang taong bayan ng mga biktima ng mga fake news. Sila na naman daw parang savior sa mga victims ng fake news. Para daw it's an excess in the exercise of the freedom of expression. With due respect po, Ace, paring Ace, magkasama po tayo matagal sa Congress. Pwede po ba, wag mo nyo man gagawin yung panibago na namang harassment? Hinaras nyo na si Sara Duterte, hinaras nyo na si President Rodrigo Duterte, hinaras nyo na yung kung ano-anong mga police general, resource persons dyan, police general, police colonel, at iba-iba pa mga private persons. Ngayon, hindi pa rin kayo nasasatisfy. Ang object na naman ninyo ngayon ng harassment in the guise of committee hearing ay ang mga vloggers. Sir, with due respect, paring Ace, ito pong pag-imbestiga ng mga panglalait, yung sinasabi nga na
malicious or malign certain persons, including politicians. Nakasaad na po yan sa batas, cybercrime law. Ang may jurisdiction po dyan, kung may isang tao na minamalign, sinisiraan, very clear po doon sa batas. Dumulog ka sa piskal, sa Department of Justice, hindi po sa Kongreso. Kayo propose lang ng batas at taga-pasa ng batas, of course, upon the signing. Parang lahat na yata pumasok na sa ulo nyo na lahat ng gawain ng taong bayan ay pwede nyo imbestigahan. Wala kayong magawang mali. At nawawala na po yung yung separation of power na mayroon po tayong executive, mayroon tayong judiciary, mayroon tayong House of Representatives and the Senate. Kung totoo na fake news, kung totoo po na mayroon kayong basihan, halimbawa ikaw, kung ano mang sinasabi ng vlogger tungkol sa iyo, kailangan mo bang ipatawag yung vlogger at one-sidedly imbestigahan mo siya tapos hindi sila makapagsalita tungkol sa akusasyon mo? Kaya nga mayroon tayong due process mayroong court of law, and there is a cybercrime law that was passed by Congress to address this problem. When someone maligns your reputation, your integrity, you can go to the court, to the fiscal upon determination of probable cause. Hindi ba abogado yan? Hindi naman abogado kasi ito hindi naman abogado. Barbero pala ito. Pero hindi siya abogado, pero kwentong barbero. Magaling mag-golf. Pero wala naman kami pinag-awayan nito because kaibigan kong matalik talaga ito. Pero when it comes to the rights of people na hahamakin na naman uli ang mga taong bayan, hinamak na nga nila yun si President Duterte, hinamak na nila si Inday Sara, hinamak na nila si Grijaldo, hinamak na nila si Wilkins Villanueva. Ngayon, yun namang mga vloggers, mayroon namang tingnan mo, there are already existing jurisprudence against convicted nga yan si what's his name, si Rapi Tulfo was convicted of a crime of libel. Rin Tulfo was also convicted of a crime of libel. Even yung kapatid ni Congressman Pichay, yung dating congressman, was also convicted of libel. And so many other private persons were convicted of libel. So, that is the recourse. Kung gagamitin nyo yung poder nyo, masyadong lopsided yan. Because, ano pong mangyayari? Mayroon ka ngayong isang vlogger na nagsasabi na fake news. Sabihin na drug addict ka. Congressman ka pero drug addict. Congressman ka magnanakaw. Congressman ka drug lord. Kapatid mo nahuli. Ngayon doon yata imbis na pailan mo ng kaso, gagamitin mo yung poder mo bilang congressman at ipapatawag mo siya. Ano yung sinasabi mo? Sasagot siya, sasabihin mo, mali yung sinasabi mo, sinungaling ka. Contempt ka. Iko-contempt kita dahil mali yung sinasabi mo, sinungaling ka. Kulong ka. Ipapakulong ka na ngayon. Wala pa ng determination of probable cause by the proper judicial system. Pinapakulong mo na yung vlogger kasi sinungaling. Ikaw ang tama, siya sinungaling, at because of your powers of contempt, ipapakulong mo na siya. Hindi pwede yung ganon, sir. With due respect. Kung talagang may katotohanan at may ebidensya na ikaw ay minamalain, ikaw ay sinisiraan sa publiko, then there's the law. There's the fiscal. You can file it. Bakit mo gagamitin yung poder nyo? Para ipapatawag nyo, iimbestigahan nyo yung vlogger, tulad ni kay Eric. Inimbestigahan nila si Eric. Pinakulong nila. Imbis na pailan nila ng kaso. Paring Ado. May pinail ba silang kaso kay Eric for
libelous statement. Wala tuloy closure. Yung Ha? issue. Oo. Ginamit lang yung poder. Ginamit lang yung parang immediately mayroon na kaagad silang punishment or penalty through their power of contempt. So, ito pala si Barbers, hindi lawyer. Hindi man lawyer yan. Si Chua, lawyer ba yan? I don't know. Si Paduano, lawyer ba yan? Francis Castro, lawyer ba yan? Abante, lawyer ba yan? Hindi. Atras yan, hindi abante. Si Brosas, lawyer ba yan? Bakit sila ang nag-iimbestiga? Wala sila. Alam mo, by this attempt of Congressman Barbers, Yung yata si Bagay. parang ni-usurp niyo naman yung power ng piskal eh. Sir, mayroon na tayong batas, cybercrime law. Tayo ang nagpasa niyan when we're in Congress. Ha? Bakit hindi natin pwede yun ang gamitin? Kung mayroong vlogger na humahamak sa'yo, hinihimok ka ng isang vlogger. Sabi mo, fake news yung sinasabi niya. Bakit hindi mo po sampahan ng kaso? Ha? At ano pa yung sinasabi niya? Ulitin mo nga. Alam mo, the more reason na madidismiss yung kaso kasi government officials should not be onion skin. Okay. Nasa landmark decision ng Korte Suprema yan. Ha? Sa principle of law. Hindi po tayo magiging balat sibuyas. Ha? Kayo, nandyan kayo, nagpapakita kayo sa telebisyon, nagtatanong po kayo. Akala nyo ba ang opinion ng publiko ay napakaganda ng mga ginagawa nyo? Magpa-survey po kayo, sir. Magpa-survey po kayo kung ilan ang taong ilang tao ang sumasang-ayon sa inyo versus doon sa mga nagkikriticize. So, alam mo, ang bottom line po niyan, Hindi kaya... huwag niyong gamitin yung poder nyo para imbestigahan nyo yung mga nagkukomentar sa mga maling ginagawa nyo. Now, pero kung if they have exceeded their right provided under the Constitution, the right to express their thoughts, the right to grievance, the right of being or the right to freedom of speech, or their freedom of speech, so to speak. And you have a case and a proof. If you have evidence, if you have then